Yo, what's up guys? Ito guys, tingnan nyo kung paano po magpakalat ng maling informasyon etong si Lambino. Pasensya naman Lambino kung hindi kita tatawagin na attorney. Okay? Mga kababayan, ito pong si Lambino ay tumatakbo pong senador ngayon 2025. Pero po, etong video na sinasabi niya ay talagang fake news. Talagang huling-huli sa ka-fake news na itong si Lambino, mga kababayan. Let's go, pakinggan po natin. Yan naman. Magandang gabi mga kababayan at ito magandang balita yung ating natanggap ngayon, granted yung TRO ng Supreme Court na hindi kailangan ilabas si PRRD pero pinipilit na nilang isakay sa eroplano ngayong oras na ito. Katatanggap lang namin yung advisory sa Supreme Court. Kasama kami ng mga abogado rito, kami ni na Atty. Torion at dumating yung tawag sa atin na granted. Ito, magkakasama kami ngayon. Yan, ni Atty. Torion. Papunta kami sa Supreme Court para kunin namin yung decision. Granted yung TRO. So, hindi nila mailalabas si PRRD. Pero pinilitan nilang isakay. Talagang kailangan matawagan natin. Matawagan natin yung tower para hindi pa makalipad yung eroplano. So, yan. Yan mga kabaka, mga minamahal na kababayan Pilipino. Ay talagang ito ay alam na ng mga mo lang, nandito kami sa kapulisan na lumabas na yung TRO. Anong gate yung at meron ng desisyon ng Supreme Court na may temporary restraining order. So pakisabi na lang sa lahat ng mga vloggers ngayon, kayong mga kababayan na naka-monitor ngayon sa live na nangyari dito. Ngayon lang naka-receive kami ng tawag sa Supreme Court at kasama ko si Atty. Torion na siya ang nagsampa ng kaso sa Supreme Court. Ayan, magkasunod kami. Sunod kami rin. Kami ni na Ipe. Kami ni na Ipe. Dito kami ni na dito kami sa sa lobby ng At papunta kami na sa Supreme para kunin yung written order. So hindi tayo papayag na yurakan nila yung karapatang pantao ni PRRD at ng sino mang Pilipino dito. Kaya mananaig ang hustisya dito sa Pilipinas, hindi tayo pasasakop sa mga dayuhan na yun ang gustong mangyari itong mga nakaupo ngayon sa pamahalaan na babaliwalay nila ang ating saligang batas, ang soberenya ng Pilipinas na kailangan nating ipagpatuloy na ipaglaban. Hindi po tayo basta-basta susuko sa kanila. O, diba? Nag-grant daw po yung TRO at alam na din daw po ng mga kapulisan na nag-grant yung TRO or yung temporary restraining order na wag pong ilipad, dalhin sa Netherlands etong si Duterte. Sabi niya yan, Lambino, mga kapatid, mga kaibigan. Grabe, no? Kaya nga sinasabi ko, pasensya naman kung hindi kita tatawaging attorney. Okay? Kasi fake news ka eh. Manang-mana ka sa tatay, sa idol ninyo, sa puon nyo. Factory talaga, itong mga Duterte talaga, factory ng fake news. Diba? Tapos sasabihin niya, hindi daw sila papayag na yurakan daw yung karapatan ng mga Pilipino. Oh my goodness. Kumusta naman yung mga natsugi, yung mga inosente, yung 3 taong gulang, yung binata na nakiusap na na nagmamakaawa na dahil meron pa siyang examination bukas. Kumusta naman yung mga karapatang pantao nila? Ba't kayo nananahimik noon? Pero ngayon, ganyan ginagamit ninyo. Nung sa inyo nga walang due process, tapos ngayon due process. Oh my goodness, ano yan? Yan mga kababayan ito ba? Sige, go ahead po. Ali and Patty, alam mo, we have information na hindi granted yung TRO. Okay. Kasi alam namin, 4 lang bumoto. Di ba? Mismong counsel or legal counsel po ni PRRD or ni Digong, yang si Attorney Silvestre Bello, the third, na sinabi niya po, hindi po or denied, yung TRO. So ano to? Duterte versus Duterte? Yung sabi ni Lambino, granted. Sinabi naman itong si Bello, denied. Ano ba talaga? Ito mga kababayan, meron pong balita dito
Ha? Which is tama itong si Attorney Bello na ano po, denied yung TRO na pinail nila. O ito po, saan yan? The Manila Times. The Supreme Court on Wednesday denied a petition for a temporary restraining order against the arrest of former President Rodrigo Duterte, ruling that the petitioner failed to show a clear and unmistakable rights warranting immediate injunctive relief. Also, denied po, denied. Wala pong katotohanan itong sinasabi nilang Bino. Oh my goodness, tumatakbo ka pa namang senador tapos ganyan, fake news ka. Oh my. Secretary ka doon, Secretary Larry Gadon, you know what to do. Dapat tinatanggalan yan ng titulo kasi fake news nagpapakalat ho ng fake news, ginamit pa Supreme Court. Di ba? Kaya sabi ko, Secretary Gadon, you know what to do. Pailan mo ng para matanggalan ng titulo. Tsaka sa Supreme Court dapat sa Commission on Election dapat natatanggal yung yan kasi bakit po? Nagpe-fake news siya Di ba? Nagpe-fake news siya. Paano ho natin malilinis ang ating bansa? Paano ho natin malilinis ang social media or yung mga fake news na yan kung mismong abogado, mismong minions ng mga Duterte nagpapakalat ng maling impormasyon. Ulitin ko, walang ibang sumisira sa mga Duterte kundi kayo, kayong mga DDS na mahilig gumawa ng fake news. Okay? So kayo mga kababayan, ano po masasabi ninyo dyan sa pakalat na fake news nitong si Lambino? Comment down below and please follow, like, and share for more. Peace out.